time that I saw unexplainable killings. I'm not saying that this was done by the PNP. Baka may gumawa nito na iba. Oh. Kaya lang, sa pagkaalala ko, the first time that I saw many deaths was during the Ormoc tragedy. Yung marami yung nakuryente dahil flash flood. And I was walking through flooded waters. Natatamaan pa ako yung na-electrocute na mga biktima. But in this drug war, if they were indeed victims of drug war, yun lang yung first time na nakita ko na maraming pinatay na nakabalot at may mga placards. So sa inyo po bang experience dalawa? Nangyari ba ito ng mga nakaraan na taon? I would like to recognize Congresswoman Garin. Thank you very much, Mr. Chair. Mr. Chair, just to recap, several numbers has been given. May I inquire from the PNP and the CIDG as to the inventory of cases filed both against uniformed personnel and private responders. So can we have that submitted? Yes, okay. Para ma-vet natin lahat ng numbers. Mr. Chair, may I be clarified in the last private respondents case filed against private respondents? Mr. Chair, may I be clarified on that? Earlier, I believe during the interpellation and the statements, I'm not sure if it's from Attorney Conti, there were mention about yung mga biktima ay nakakasuhan. One concrete example that was given was the driver of Councilor Kadungog. Yes, and I also heard, as mentioned by the other resource person, na yung isa nag-drive lang, yung mga kasama that would end up having cases para yung biktima ay kinasuhan tuloy. Instead of the alleged PNP assailant, nakakasuhan yung isa sa mga biktima o yung mga kasama. So that's why I wanted to have an inventory because the complainant, I believe, Attorney Conti, ang complainant is the PNP. Tama ba? Yes, Your Honor. So of the two crimes, the one quote-unquote the suspect would be the private person, yung suspect ng drugs, yung unang krimen, at yung pangalawang krimen na yung pagpatay na nangyari dahil di umano may buy-bust, ay police po ang suspect dito. Ang nangyayari, ang fina-file ng police, yung unang krimen, patay na yung suspect, sinasampahan pa ng krimen ng illegal possession or buy-bust. Kalimitan po dito ay nadidismiss naman dahil patay na po yung may kagagawa. Yes, but we just want to have an inventory of cases filed. No, para makita natin, baka naman talagang may basis for the PNP to file. And we would also like to look into the strength of the cases filed. Kasi minsan, ang hirap na palaging natatalo din yung PNP sa mga kaso. Maybe this is one area where we can actually explore whether there is help needed on the legislative side, whether more budget is needed to furnish you with, to assist you with lawyers who can focus on cases being filed. But of course, it does not mean to say na, kasi baka naman walang basihan, edi yun naman ang magiging isang problema. So, the inventory of cases. May get the response of our former PNP chief kay General Abayalde. Sir, meron kasi mga alegasyon na yung mga biktima ay parang nakakasuhan. Can you respond to this? Are they really victims or are they... Ma'am, balik po tayo doon sa sinabi kanina kasi in encounters, like especially pag may mga ganyang police operations, yung pong sinasabi lang in place inquest. Nagkakaroon po kasi kung minsan na kaya may mga meron o merong wala, pero yung iba po meron. Nagkakaroon po kasi ng pag meron kasing available na inquest fiscal, talagang kailangan po kasi talagang i-inquest yung mga suspects, ma'am. Let's say tama po 'yon, kaya most of them na-dismiss dahil napatay na po yung suspects. I think yung driver ni Councilor Kadungog, former Secretary will bear me out here. Meron po kasi talagang, yun po kasi talaga actually ang dapat na proseso. Yung driver ni Councilor Kadungog, yung mini-mention ni Attorney Conti. I'm not privy to that incident, Mr. Chairman. I think we have to review the case coming from the IDM probably so that we'll know the entire story of the incident. Yeah. Another
thing that also caught my attention was the video of alleged victim, yung nagsasabing, tulong, tulong. And then naririnig mo from the background, huwag kayong lumapit, armado yan. And the victim was saying, who was wounded and who was bleeding, was saying, hindi po, tulong. What happened to this? Who was this guy? Ito yung akala nung lahat patay na, then biglang may sumabi, ay gumagalaw yung paa. And then napaupo yung tao, bleeding. I think that was what was seen. And nakikita mo kasi na talagang walang baril eh. So can we have the details of this case? Who is this person? Why was he there? Was he a victim of being in the wrong place at the wrong time? Did he survive? How is he now? Mr. Chairman, the PNP will be in the position to, of course, provide you with that information. I'm sure the case is still ongoing. If it's still ongoing in the court, Yeah, Attorney at buhay po Conti. yung buhay po Mr. yung Chair, kaso niyan, I'm sure. Yeah, So, Mr. Chair, can we recognize Attorney Conti as to respond? Kung Attorney nasaan Conti yung... will respond, please, and then General Belde will be able to answer the query. Yes, Your Honor, just quickly, in the case of Francisco Maneja Jr., who was seen in the video and in this photograph, he was actually accused of violation of Section 5, Article 2 of the Comprehensive Drugs Act. He was acquitted August 6, 2018. Unfortunately, I do not know how he is at present, but as I understand, he was not able to file counter charges against the policeman. So my question here, Mr. Chair, who spent for the legal fees? Your Honor, in this case, I think Mr. Maneja was represented by the Public Attorney's Office. Okay. And yung nagreklamo ay yung PNP. They would have to be represented by the prosecutor assigned to these two lawyers are assigned to the court, Your Honor. And the case was dismissed. He was acquitted, and so in a way, I could say, Your Honor, this was a waste of time. In fact, And a waste of taxpayers' money. yes, Your Honor, and a waste, on the part of Maneja, who was injured. I mean, it was the height of ignominy for him to be charged eventually. So he had, during recuperation, I would imagine the trauma of having to go through cases. Ako na nga yung nasaktan, ako pa pala yung kakasuhan. Can I rephrase that, Mr. Chair, ng ako na nga yung binaril, ako na yung inakalang patay na, biglang nabuhay, and then kakasuhan ka pa. Maybe, Mr. Chair, to our former Secretary of Justice, do you think there is wisdom in the recent order of Secretary Boying Remulla, where he gave an administrative order address to the prosecutors not to keep on filing weak and baseless cases para naman hindi nasasayang yung pera ng gobyerno. So do you think there's wisdom to this order? I perfectly agreed with that pronouncement by the incumbent Justice Secretary. Yes, Mr. Chair. I believe that's one thrust that the committee can possibly look into, Mr. Chair, because nakikita naman natin sa news, meron yung mga na-file ng kaso na alam mong may involved. I mean, I don't want to put judgment, but I believe the PNP even dismissed a police officer because of an alleged murder pagkatapos na-dismiss yung case. Like, masakit kasi yung nakasuhan ka na wala namang palang basis. Ito namang may basis pero na-dismiss kasi mahina. This can actually be, we really don't know if mahina ba talaga yung kaso or sadyang pinahina. So marami ang pwede. So this should be looked into, and those filing the case should also have accountability if they file weak cases, because that's tantamount to wasting taxpayers' money. Moving forward, Mr. Chair, naririnig ko yung terminologies na to, pero sa dami kasi, nalilito na kami. Of course, we have the former Chief General Albayalde who's here. Sir, pwede mo pang ma-enlighten ulit kami. What is Oplan Tokhang? What is Oplan Taphang? Ano naman yung Oplan Double Barrel Alpha? And what is Oplan Double Barrel Reloaded? What are the differences of these four? Thank you, Mr. Chairman. During my time, isa lang naman po yun, yung Oplan Double Barrel. And Oplan Double Barrel was launched on two-prong. Two-prong po yun, kagaya po nung sabi ni Mr. Chair, General Honorable- Bayalde, pasensya na, no? Baka pwedeng, even if you're not at PNP Chief, but you were with the service,
Pero doon tayo sa pinakauna. Ano ba yung Yes, pinakauna? yung pinakauno po yun is yung Oplan double barrel. And double so barrel, not the Oplan Tokhang. yes, the Oplan Tokhang actually is under Oplan Tokhang is actually under double barrel. Dalawa po yun. Dalawa pong approach yun, yung Tokhang at saka yung HVT, just like the Honorable Congressman Akop have said earlier. Yun po yung ano doon. Yung Tokhang is basically, sabi nga nila, is a Visayan language, knock and plead. Doon po ginawa yung kumakatok sa mga different houses na pwedeng Yung Tokhang, merong Bisayang word drug yun? dependent if they want to be Mr. Chair, yung rehabilitated. tok kasi sa Bisaya is tok-tok. Yes. Tok-tok. Knock Hang and plead is po. hangyo. Hangyo Yes, ka. You, yes. you, Akala you ko yung request. Tokhang galing sa China. It's a knock and plead po yun. It's a knock and The plead. knock and General, curious lang, bakit po, I'm also Bisaya, pero bakit ba Bisaya ang naging, is it in relation Bisaya to... po ang salita ng dating Chief PNP, Your Honor, Ah, si so Senator it's Bato. not Opo. it's not related to the president being Bisaya. Hindi po, it's Okay. It's the Chief General PNP, Bato. General Pato. Opo. Okay, sige. Yes, Mr. Chairman. So yun po ang concept of operation nun. Kaya po kung mapansin natin, in just a matter of less than few months, ang dami pong nag-surrender. I think for 1 or 2 years time, ang nag-surrender po it's more than 1 million nag-surrender. Drug dependence, the whole country. Kaya po na-overwhelm yung Pilipinas So, noon, Mr. wala Chair, tayong ano. Ano lang clarify natin. Tokhang means Knock and plead. knock. Yes. Hang is hangyo. But the ones who is making hangyo is the drug dependent. Tama? No, It's- the pleadings come from the PNP themselves. The pleadings like yung pag makikiusap po sila na kung ikaw ay drug dependent, pwede kang mag-volunteer na Okay, before you get okay. addicted, no, deeply addicted, magpa-rehab ka na lang. Yeah, okay, So okay. yun po ang nangyari. And then the So it's HVT, of course, Oplan the police Tokhang is a operations. component of Double double barrel. barrel. Yes, ma'am. Okay. Tapos when I retired, meron na pong hindi ko alam kung ano yun, reloaded or what, hindi ko na po alam yun Mr. Chairman. Yeah, Basta can inabutan ko po somebody, yung Mr. Chair? Oplan Para Tokhang. pala Matrix yan. Para lang align tayo sa definition of terms. Yes, ma'am. Yeah, so Yes, maybe we can Your Honor. request the Yun po yun. any PNP representative, yung Oplan, that's Oplan double. Tokhang. Oplan Tokhang is a component of Oplan double barrel. Yun. Iba pa yung double barrel alpha, iba pa yung double barrel reloaded. Sige, sir, Ayan. if you can, Mr. Chair, with your permission, can we be appraised as to the definition of the components? Thank you, Mr. Chair. The succeeding Oplans from double barrel, we can say in some, Madam Mr. Chair, are just precursors of the old. But the new ones are just changing the focus, but still on illegal drugs. That's all how I can describe the succeeding Oplans, ma'am, after double barrel, the alpha, and the reloaded. It just changed on the focus, ma'am, from the HVT to I was not assigned with DO, but basically, essentially, ma'am, that's the changes that were introduced from one Oplan to another. It's just the focus, but still focused on illegal drugs. Ano ba tayo ngayon yan? Do we still have now? Wala na. Meron pa Meron rin. pa. And, Ibig sabihin, marami pang Yes, drugs. yes, we have, Mr. Chair. and It's called the Adore. focus is the users to prevent them from Pusher. becoming pushers. Ganun ba? The judge appraisas kasi para maintindihan namin ng the focus are the users, not the big time drug syndicates. Yeah, in relation to the question, Yes. First, may I know the position of Gerald Bakay when these things happen? Kasi para ma-establish ko yung credibility mo, na alam mo yung Oplan double barrel reload. bata pa siya nung araw. Kaya nga tinatanong ko, Mr. Chair. Kasi mas meron mga nakikita ko, merong mga nakikita ko dyan na nakapwesto noon na dapat alam nila ito eh. Di ba? Yes, Mr. Chair. What was your position then? So, in order for you to know this operational aspect? Well, yes, I started as being assigned the Directorate for Controllership, Mr. Chair. Then the Office of the Chief PNP as the spokesperson. I was designated thereafter as the Director of the Legal Service.
from the Legal Service, District Director of Eastern Police District, and before the end of the Duterte administration as The Regional Western Director. Police District. Eastern Police District, Eastern. Mr. Chair. Kailan you. ka naging general? 2019, Mr. Chair, when I was designated as the Director of the Legal Service of the Philippine National Police, Mr. Chair. Kasi manakop, ang iba dito, ano dun naging biktima din ng human rights. I know, Mr. Chair, there were, in the life of a policeman, there are also instances where we became victims of human rights violation. Accepted po yun, Mr. Chair, and I accept that. Mr. Chair, Are you finished, hindi, Congresswoman? related kasi yung sa Tokhang, so sabi kasi ni General Albayalde, pinasusurrender. Kakatok, tapos magpiplead yung police na sumuko na kayo para magparehab or whatever. Pero ano po yung basis ng surrender? So meron po ba kayong mga medical, meron kayong medical basis para sabihin yung taong yun ay ano, or dahil tinuro lang siya or nilista lang siya as ano. Kasi parang absurd, Mr. Chair, no? Yung nagpapasuko ka ng tao, kakatukin mo lang, basta sabihin mo, o sumuko ka na, addict ka eh. O, di ba? So, ano po yung basis ng Ibig surrender? sabihin, Congresswoman Castro, mukhang wala yat ng pagkakaiba sa ilang kapulisan natin ang drug user sa drug pusher. Yeah, I think, Mr. Chair, Diba? if I may, no? Balikan nga natin, that's why I want all the definitions so that we can move further. Tsaka alam naman natin nangyayari pa rin ito. So, where will be the bounds? We all know na talaga namang may mga report, di ba? Nire-report na ito yung mga user. But what will now be the delineation? Kunyari, nire-report si Juan at si Maria. Ngayon, karibal mo yung isa doon or kinakainggitan or naintriga. Where will intrigues come? Are there like poke-yokes or barriers to prevent yung tinuro, inintriga kasi may kalaban? Kasi maraming mga marites Like, bottom line is, how will you prevent a good program against drugs from being abused so much so that it becomes a tool of some scrupulous people to get back at their enemies? Well, Mr. Chairman, I think it's better po if we secure a copy from the PNP about the Oplan double barrel and others reloaded and whatsoever. Meron ma'am, it's all in the papers. But to answer your question initially, yung po kasing Tokhang is it's a knock and plead system, no? Hindi naman po yung pinipilit yung tao, whether na marites siya or whatever na ano. And what's Hindi, Tokhang, Mr. Chair? Wala pong intimidation na nangyari diyan. Yes, ano yun naman yung Oplan Taphang, Mr. Chair? That I did not retired na po ako noon, Mr. Chairman. So Yung anybody from the Taphang. PNP? Oh, Para lang ano yung Taphang naman? oh. Mr. Chair, being the former director of for operation of the Philippine National Police, these phases of our illegal drugs program or prevention programs are just strong police operation. But during the this administration, we are now in the Adore phase. I just cannot give you the meaning of Adore, but it is more on training and education of our police, putting in there the respect for human rights, the rule of law, and preservation of life. So these are now the components of our operations against illegal drugs. So ando na po tayo, wala po yung tapang sa aming operations from 2016 until this time. So Mr. Chair, let me Wala na rin yung baptism of fire to sinabi ni yeah. So Mr. Chair, let me request the PNP to submit the memos with regards to the drug campaign so that we'll be able to align with terminologies. My next question, Mr. Chair, is kanina nga nagkaroon ng mga allegation dun sa ating ibang resource person pointing at our former president, no? May I get the wisdom or the opinion of our former DOJ Secretary, having been a member of the Duterte administration, the Duterte cabinet, ano po ba ang masasabi niyo dun sa mga alegasyon na tila nililink kay former President yung mga alleged victims of the EJK, of the drug war?
It's a very difficult question to answer, Your Honor, dahil mayroong policy direction ang presidente tungkol sa eradication ng drug trafficking in the country, at marami rin tayong mga narinig na public statements niya na parang nag-encourage ng paggamit ng dahas sa implementation. But let me also point out that on many other occasions, in fairness to the President, kinaklarify din naman po niya yung kanyang mga nasasabi na parang marahas ang dating. At yan naman po paminsan-minsan ay kinaklarify niya kamukha nung siya ay magsalita sa United Nations General Assembly na ang konteksto ng kanyang mga pahayag sa kapulisan ay gumamit ng dahas kung ang inyong reasonable force, kung ang inyong personal security ay ma-endanger. Kaya meron din po naman ng mga okasyon na sinasabi niya yon para maipaliwanag niya yung konteksto ng kanyang mga binabanggit na kautusan sa ating pulisya. Alam naman po natin kasi na ang dating presidente ay ganun siya magsalita, medyo may katapangan ang bitaw ng kanyang salita. Pero yun po ay nababalanse naman paminsan-minsan ng kanyang paliwanag na ito ang mga pulis ay dapat gumamit ng reasonable force kung ang kanilang sariling personal security ay malalagay sa alanganin. Ngayon, yun po ang kanyang policy directions na sinasabi. Kung ang implementation po niyan ay iba ang ating nakikita, ay palagay ko po ay maaaring case-to-case na po ang mangyayari dyan. Maaari pong mga sitwasyon na nasusunod naman yung policy na gumamit ka lang ng reasonable force kung ikaw ay ma-endanger ang ating police law enforcement agents. At admittedly, ay meron naman din pong mga sitwasyon na ang obserbasyon ng mga nag-imbestiga ay medyo unnecessary ang force na ginamit ng law enforcement agents. Yan naman po ay admitted. Kaya ang mangyayari po dyan talaga ay case-to-case basis kung ano talaga ang factual situation sa isang particular na kaso. There was also mention of 52 appeals. I'm not sure if I heard it from Chairperson Palpalato, yung 52 appeals to the ICC na ay kay Attorney Colmenares. Yes, Mr. Chair, it was the appeal of government to the ICC decision to continue the investigation. In that appeal, the government was trying to assuage the ICC na we're investigating. In fact, we have 52 cases. So the data came from the government itself, and it was, of course, acknowledged. So in other words, the government appealed, we are investigating, meron tayong 52 cases, kaya wag nyo nang imbestigahin. Ganun po ba ang tenor? Correct, Mr. Chair. Yeah. And this came from the office of the Department of Justice or from the PNP? Where did this come from? Yun po ang statement na ginawa ng Office ng Solicitor General bilang Counsel for the Republic. Kami po ay umakyat sa appeals chamber ng ICC hindi upang ipagtanggol ang kahit sino man na maaring pinagsususpetsahan na may ginawa na labag sa batas, kung hindi upang iparating po sa ICC ang mga legal arguments. Wala pong kinalaman to sa mga personalities involved. At ang legal arguments po natin sa ICC ay nagre-revolve lamang sa dalawang major points. Ano po? Ang una ay yung tungkol sa pag-exercise ng jurisdiction ng ICC. Na bagamat kinikilala natin na yung mga ganyang klaseng crimes ay magpo-fall under crime against humanity kung yan ay mapapatunayan na merong systematic pattern, ganun pa man, yung pong pag-exercise ng jurisdiction ng ICC ay belated in the sense na noong i-trigger po nila ang investigasyon, formal investigation, commencement or resumption ng formal investigation by the ICC, ay mahigit 2 taon na po tayong effectively nakapag-withdraw sa ICC. At yun naman po ay nilalaman din ng Rome Statute. Pangalawa po ay yung mismong essence ng trabaho ng ICC, yung complementarity principle na pinag-uusapan. Yun po yung underlying legal doctrine kung bakit may ICC. Kung ang isang gobyerno ay walang kakayahan o unwilling
na mag-conduct ng kanyang sariling investigation at prosecution, doon papasok ang ICC. They will complement. Pero ang primary jurisdiction po ay nasa domestic institutions. At yun po yung pinapaliwanag ng OSG. Ang ating mga domestic institutions naman po ay nagfa-function. Bagamat ang tingin po ng mga human rights groups ay kulang ang ginagawa ng ating domestic institutions, hindi po ibig sabihin na hindi ito nagfa-function. Malayong-malayo po ito sa kaso ng mga rogue states na tinatawag. Hindi ko na po i-mention kung alin sila. Pero karamihan po ay matatagpuan sa Africa na talagang medyo hindi po maayos ang governance. Wala pong matibay na legal and judicial system. At yun naman po ang pinapaliwanag natin sa ICC na hindi applicable yung ganyang complementarity principle sa Philippine side, sa Philippine situation, dahil meron tayong mga kaukulang domestic institutions. Nandyan naman po ang Department of Justice, nandyan po ang mga regular courts natin, nandyan po ang Commission on Human Rights, at ngayon, ang aming legislature ay pumapasok na para gumawa ng mga kaukulang hakbang para ma-address yung mga ganyang klaseng problema. In other words, ang appeal na ginawa ng Solicitor General's Office is sabihan yung ICC na wag nyo na munang ituloy because there are 52 cases being investigated. And so to avoid nuances and duplication, eto na muna, no, the domestic investigation shall be allowed. So my next question is, tama naman po yun. Kasi talagang magiging magulo kapag isang issue marami ang nag-iimbestiga. So where are we now insofar as the 52 cases are concerned? Yung ni-report ko po kanina ay information na galing lamang po sa Department of Justice as of October 2023. Yun nga po ay parang pahiram lang sa akin bilang Solicitor General. Pero siguro po yung actual na status nito mga cases na ito, pati po yung aming karagdagang mga cases na in-initiate nung time na ako po ang Justice Secretary, ay malalaman po natin yung actual status kung ang Department of Justice po ang ating magiging resource person para mapaliwanag ang kasalukuyang status ng mga kaso na yan. So with that, Mr. Chair, maybe it would be prudent that we invite the Department of Justice in our next hearing. Yeah, we actually invited them to come, but of course, I believe that Secretary is right now quite incapacitated. No, But I think that he will be able to. He's not deputize. incapacitated, Mr. Chair, just He's for the record. Yes. He's not, and is working fully and very active. But with the volume of work that the DOJ is having, the department can actually send assistant secretary or an undersecretary. Yeah, Okay. yeah. So let me move forward to my last two questions, Mr. Chair. Hey, General Albayalde, sir. Dami nga nagsasabi, cute pa rin si General Albayalde, baski retired na. Tapos si General Acop, medyo stressful yung itsura eh. Hindi ko nakilala, lalo mukhang bata eh. Yeah. So sir, how long have you been with government? With the government, Yes. Mr. Chairman. Gaano katagal kayo sa gobyerno, sa serbisyo? To be exact, 37 years, 7 months, and 7 days, Mr. Chairman. Almost And, 38 years. And to our former DOJ Secretary, sir, to our Solicitor Solgen? Yung unang part po ng government service ko ay nung bagong graduate pa lamang po ako ng college. NEDA That was and 5 years ago. 7 years no. 7 years ago po, rather 7 plus 10 years, and then private law practice po for 25 years, and now since 2015 I have been back in government service, so that's 9 for a total of cumulatively 19 years at the beginning and at the end of my professional career. So 19 years in government, tapos si General Albayalde, 37 years. So sirs, in your experience, having been a Filipino and having been with government for a long time, was this the first situation na nakakita tayo ng mga
nakatali yung kamay, nakatali yung paa, binabalot ng tape yung buong katawan, binabalot ng tape yung buong mukha. This was a very visual thing that we were seeing on television and on the news the past years. I'm not sure if I'm like 1 year younger than you or magkakaedad tayo, but ako kasi that was the first time so far in my 20, I think in my, I think in my 27 years in government service, that was the first time that I saw unexplainable killings. I'm not saying that this was done by the PNP. Baka may gumawa nito na iba. Oh. Kaya lang, sa pagkaalala ko, the first time that I saw many deaths was during the Ormoc tragedy. Yung marami yung nakuryente dahil flash flood. And I was walking through flooded waters. Natatamaan pa ako yung na-electrocute na mga biktima. But in this drug war, if they were indeed victims of drug war, yun lang yung first time na nakita ko na maraming pinatay na nakabalot at may mga placards. So sa inyo po bang experience dalawa? Nangyari ba ito noong mga nakaraan na taon? Or this was only during the previous administration? Mr. Chairman, probably Congressman Ako can probably answer. You should have seen their time during their time. Joking aside, Mr. Chairman, hindi lang po siguro yan. If you will remember, yung nangyari nga po sa Mindanao doon, sa Mambasapano incident, those were 44 sub-personnel in one operation. No? Where so, they were tinali rin po ba sila? During that time, no? Hindi naman po siguro so, ito. General Bayalde, yung sa Mamasapano, nakatali rin ba ng tape yung mga ulo nila? Nakatali rin ba yung mga kamay nila, yung mga paa nila? But if you will see the videos then, nagsosurrender na rin po din sila. And yet, binaril pa rin sila, pinutol lang ulo, pinutol lang pa, kung ano-ano pang ginawa. So, those were really massacred, no? Yun po yung mga nakita natin. And of course, we also saw some, I don't know if you still remember, yung nangyari na the whole bus was actually buried, no? So, ano po yung whole bus, sir? Yung sa Ampatuan case, no? So, yung sa Mindanao massacre. So, hindi po kasi... Hindi yata yun bus. I think these were vehicles. Yes, yeah. Yung basically, we're still junior officers din. Is this the case where like military, I mean, may media personnel were requested and the Maguindanao. Yeah, it's the So, na pinababa at pinatay. So, ang ibig mo sabihin, General Albayalde, sa mga nakaraang maraming taon sa Pilipinas, pangkaraniwan yung ganitong patayan sa atin? Well, not really, Mr. Chairman. Hindi naman po natin sinasabing pangkaraniwan yan. And of course, we don't want that to happen here in our country. Kaya nga po, nung kami, as responsible police officers, na sinabi yung drug war, na mag-umpista yung drug war, we saw to it na yung police namin will not abuse ditong sinasabing drug war, no? Para nga po hindi ito maabuso ng mga, of course, yung mga, alam naman natin that we have erring policemen in our ranks. Alam naman po natin yan that people will take advantage. Pasensya na po, let me just restate my question. No? Again, to repeat, I'm not referring to any PNP personnel or no, wala. Ang tanong ko is, sa ilang taon na tayo'y nanilbihan sa gobyerno, let's say in your 37 years of service in the government in the Republic of the Philippines, were there past years na nakitaan natin ng merong tinatali na nakabalot yung buong katawan at may placard? Because this pwede siyang gawin ng iba eh. But I am not saying it's the PNP. It can be a third party who was probably directed by somebody we do not know. Ang tanong ko lang, sa 37 years na nanilbihan po kayo sa gobyerno, can you remember an instance where there are spots of Filipinos being killed, wrapped, tortured, handcuffed, leg cuffed, kinatay?
Yes, Mr. Chairman, as per experience, meron po kami na-experience na ganun. Then I was still a Saan junior po? officers. And when po? Well, I can only speak kung saan po ako na-assign. No? Parts of course, yung Pampanga, some sa Visayas. Meron po tayong nakikita din na ganyan. And of course, hindi natin naman alam kung sino yung nag-perpetrate nun. So Pero pareho ito once in ng a while, mga... meron din po tayong nakikitang ganyan. So pareho ito, sir, dun sa mga nakita sa TV noong mga nakaraang taon. Some, Mr. Chairman, like yung sinabi niyo pong may placard, I've seen that during In other our words, junior times. this is not an unusual situation during the previous administration. Probably with what you're saying, yung number, pwede pong ano yon, pero with the incident, hindi po that really isolated yon. No, dahil nangyari po in the previous years yun. Meron pong mga incidents na ganyan din. Okay, so Secretary Maynard. Sorry po. Ang difference lamang po siguro ay sa frequency. Dahil based on, ito naman pong aking sinasabi, ay base lamang sa mga nababasa ko rin sa newspapers, sa mga media reports. No? May mga ganyang heinous crimes po na nangyayari in the past, na ganyan ng parang as you pictured it. But in terms of frequency, I would like to admit na medyo naging mas madalas nitong latter years. Ano po. Pero gusto ko rin i-point out po na marami rin pong heinous crimes na matagal lang nangyayari na may kinalaman din sa droga. Pero ang biktima po ay ang taong bayan. Marami pong mga tao na tahimik lamang, majority hindi na kumikibo, pero sila po yung mga nabibiktima ng mga drug pushers, drug users, etc. etc. Napakarami po nating nabalitaan ng mga kaso na kahindik-hindik talaga, na parang heinous, na parang tao ba ang gumawa nito o hayop? Yung ganun pong klaseng mga krimen ay naobserba ko rin po for a long time. Mga babae na batang-bata o kahit bata, nare-rape, matatanda, pinapasok sa kanilang bahay, nilolooban, pinapatay. So, yun pong mga ganong klaseng kaso ay napansin ko rin po na marami na nangyari nung kasagsagan ng droga sa ating bansa. So, bagamat meron po tayong nakikita ng mga kaso na yung mga suspects ay naging parang subject ng torture or ng violent death, ay gusto ko rin pong i-point out natin na daang-daang libo siguro po na karaniwang taong bayan ang nabiktima naman ng mga talagang tunay na true-blooded na drug pushers at drug users. Ano po? Mr. Chair, Mr. Chair, tapusin ko may I lamang po ito. intervene? Siguro po yun ang dahilan sa isang banda, Your Honor, kung bakit despite what we are observing, it seems that majority of the people are quietly supporting the drug war, because one very visible impact of the drug war campaign was a very substantial reduction in street crimes, Your Honor.